Ako po si Congresswoman Pami Zamora ng 2nd District of Taguig at ito po ang Article 1 ng Verified Impeachment Complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and/or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Tapusin nyo na yung puting show ninyo. Tangina mo ka, putang ina mo ka, putang ina ninyong lahat. Tulad ng naramdaman ng maraming Pilipino nung una kong napanood si Vice President Sara Duterte, nagulat ako at natakot para sa ating mahal na presidente, sa kanyang First Lady at syempre para kay Speaker Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Malinaw na malinaw nung sinabi niyang paulit-ulit, no joke, no joke. Inulit pa nga nung reporter, tinanong nung reporter, sabi niya, but you already talked to a person, at ang sagot niya ay yes. So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed? Yes. Yes. Para po sa amin dito sa Taguig, malinaw po ang sinabi ng Vice President. May kausap siya na willing pumatay para po sa kanya. Maliit ka man o malaking tao, ang direktang pagbabanta sa buhay ng kahit sino ay never magiging tama at hindi dapat kinukonsinte. I do not take the threat of the Vice President lightly. Sa amin po dito sa Taguig, hindi po namin palalampasin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente na ating hinalal at minamahal. Lagi po nating tatandaan, if kaya po ni Vice President Duterte na pagbantaan ang buhay ng mataas na opisyal tulad ni President Bongbong Marcos, ni First Lady at ni Speaker Martin Romualdez, kaya po niya itong gawin sa akin at sa ating mga ordinaryong Pilipino. No one is beyond the killing reach of the Vice President. Ang ibig sabihin po ng pagbabantang ito ay walang sino man ang maaaring tumaliwas sa kanila. Walang sino man ang maaaring magtanong. Kung kaya po niyang pagbantaan ang Presidente ng Pilipinas, ang unang ginang at ang Speaker of the House of Representatives sa harap ng buong Pilipinas, kayang-kaya po niya itong gawin sa ating lahat. Kung matatandaan po natin, this is not the first time. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng Vice Presidente. Sa isang press conference, siya mismo po ang nagsabi that she fantasized beheading the President. Sinabi rin po niya na huhukayin niya ang labi ng dating President Ferdinand E. Marcos Sr. at itatapon daw sa West Philippine Sea. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Para po sa akin, wala pong public official o normal na tao ang dapat maringgan ng ganitong mga pananalita. Bilang isang maimpluwensyang tao at ikalawang mataas na pinuno ng bansa, hindi po tayo dapat nariringgan ng mga ganitong pananalita. Kung matatandaan po natin, ilang araw matapos ang threat ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama naman po na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte also issued a call for the military and the police to intervene. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fracture.
governance, it is only the military that correct. Sabi nga po ni E.S. Bersamin, no motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. Ayon po sa verified impeachment complaint, ito po ay isang open defiance to the executive power vested in the President under the Constitution at otoridad ni Apo Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Sa akin pong palagay, tulad po ng nakasaad sa ating pinirmahan na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, naniniwala po ako na kapag pinagsama-sama ang mga ito po ay maaaring ikonsidera na high crimes dahil ito po ay makakaapekto sa orderly working of government, making the Vice President unfit to remain in office. Mr. Speaker, I move to take up additional reference of business. Additional reference of business, verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. More than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended.